babaliin nyo lang po yung dulong ganun. Oh, para po may iwan yan. Kaya kung makikita nyo lumalangoy yung ano. Ay, lumubog na. Magandang araw po sa ating mga kasaka. So ngayon po ay nandito po ulit tayo sa buliran at titingnan natin yung kalamansiya. Bali, nauna na dito kanina sila tatay at pagdadala lang natin sila ng inumin. So kung bago pa lang po kayo sa channel ko at nag-i-enjoy po kayo sa mga fishing, farming at gusto nyo pa matuto sa organic farming, ay huwag nyo pong kalimutan mag-like, share and subscribe. So bali, ito po yung pwesto namin eh. Ito. Yan. Ito po yung site namin. Gilid po ng ilog. Yan pong ilog na yan, yan yung Pampanga River. So bubuksan ko po muna yung ano, pwesto namin. So bali, isasara ko ulit siya para walang pumasok na iba. So yun po, nakasara na. So i-check po natin yan yung mga kalamansi kung ano po yung lagay nila, kung gumanda ba o pumangit sila. So ayun po, andito na po tayo, no? Titingnan po natin yung kalamansi. So ito na po yung kalamansi ngayon, no? Namumuti na siya sa bulaklak. Hindi ko alam kung epekto ba yan ng foliar o pataba. Pero ayan, maganda na yung resulta. So bali, magpuprune po tayo ngayon. At tuturuan ko po kayo paano mag-prune. So bali, ang turo po sa amin ay yung mga matataas na wala namang bunga. Yun yung dapat i-prune, kasi ang tawag po doon ay water sprout. Kinukuha lang nila yung mga sustansya na kailangan ng mga bunga. Kaya kailangan siyang tanggalin. Bali, yung pong ano na yun, mabilis siyang lumaki pero hindi siya namumunga. Kaya kailangan siyang tanggalin. At malakas din siya kumain ng pataba. Bali, kung makikita nyo, ayan yung mga bulaklak ko. Ayan. Ayan o, ang daming bulaklak. So bali, siguro isang buwan lang yan, pwede nang pitasan ulit. Bali, nag-iikot-ikot po tayo, naghahanap po tayo ng pwedeng itrim. Ito yung mga naputol na. Makikita nyo, ayan, sobrang hahaba. Meron siyang bulaklak, ayan. Pero hindi siya ganun karami magbulaklak, hindi kagaya nung mga talagang kalamansi. Ang tawag daw kasi diyan kalamunding. Kunwari ito, kailangan siya tanggalin. So bali, ito po, may nakita po ako na kailangan tanggalin. So bali, sa pagtatanggal po, bali hanapin niyo po muna yung ano, yung pinakadulo niya. Ayan o, ito po, tatanggalin po yan. Sa pinakailalim niyo po puputulin.
Yan po. So isa po sa palatandaan niya, may tinik siya. Tapos hindi siya namumunga. Or may bunga man siya, mga isa, dalawang piraso lang ganun. Tapos may bulaklak siya, konti lang siya talaga. So kailangan siyang tanggalin kasi aagaw lang siya ng sustansya. Sisip-sipin lang niya yung kailangan ng mga bunga or ng bulaklak. So ayan, papakita ko po sa inyong ano. So bali ito po yung itsura ng pinagputulan niya. Ayan, sa pinakailalim. So kung mapapansin nyo po, lahat po ng puputulin namin ay magmumula po sa pinakailalim kasi yun po talaga yung mga suckers kung tawagin, or yung water sprout. Nangaagaw po sila ng sustansya. So bakit po ba kailangan putulan yung kalamansi? Kailangan po siyang putulan kasi kailangan ng kalamansi na maarawan, tsaka kailangan niya yung sustansya na inaagaw nung water sprout o nung suckers. Tapos po, pagka po naarawan siya, mas maganda siya mamulaklak. Tapos mas lalabong siya. Kailangan kasi yung gitna mismo naaarawan siya para magsasanga siya dun. So ito po, tatanggalin na naman po natin siya dito sa pinakapuno. Ayan siya. So maghahanap pa po ulit tayo. So ganun lang yung yung pagkakalamansi. So kailangan mo lang maging matiyaga din. Kasi yung pagkakalamansi ay pag kayari mo siya itanim ay maghihintay ka pa ng 2 years bago mo siya anihan, bago siya mamunga. Kasi ito, papakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung bagong tanim. So bali ito yung bagong tanim Yan, maliit na siya. Oh. So bali ganyan pa lang, inaalagaan na yan. Ititrim na siya para hindi na lumaki yung mga mga suckers kung tawagin. So ito po, tatanggalin din natin rin. Ayan, malaki-laki rin yung natanggal natin Maghanap pa tayo.
So ayan, naghahanap pa rin tayo ng mga puputulin. Huwag kayong manghihinayang kung may bulaklak man yung ano, yung mga kalamansi na kailangan putulin, kasi mas maraming ibubunga pagka pinutol yun. Hindi porket mas malaki siya mas maganda siya mamunga, mali po yun. Mas maganda nga kung mas maliit siya, kasi habang maliit siya hindi ka maghahagdanan pagka mamimitas. Ito, tatanggalin natin to. Kung makikita nyo mga pinuputol natin, lagi siya nagmumula sa pinakailalim. Kasi ang pinakatotoong kalamansi lang dyan ay ito. Tapos yung magsusuwi na ron ay ito, yung mga ganito. Ito yung totoo. Kasi yan parte na yan, tinan nyo, sobrang bulaklak. Pero ering isa na to, wala siyang bulaklak. Oh. Ito, iba tong ano na to, iba tong sanga na to. Dito siya nakakonekta sa ilalim. Pero ito yan eh, wala siyang bulaklak. Oh, tingnan nyo. Oh, yun ang pagtatakaan nyo, bakit wala siyang bulaklak. Dapat meron din siyang bulaklak kagaya ng iba. So kaya kailangan siyang tanggalin, kasi sobrang malakas niyang kumain ng pataba. Yan. Diba? Ang laki rin na natanggal natin. Hanap pa tayo. Sabi niyo wag na. Gaya nito, kailangan ito putulin. Ayan, wala siyang bulaklak, wala siyang bunga. Pero ito maliliit, meron siyang bunga, marami pa. Samantalang ito mataas na siya, wala pa siyang bunga. So kailangan siyang tanggalin. Dito lagi ang putol guys sa ilalim, para hindi na siya magsasanga. Yan. Ito may mga bunga na siya oh. Ayan, may bunga na no. Pero ito mataas. Papakita ko sa inyo, wala siyang kabunga-bunga o kahit isang bulaklak. Ayan oh. Wala siyang bunga o kahit isang bulaklak, kaya kailangan siyang putulin. Makakasagabal lang yan eh. Ay, puputulin natin siya dito.